channel, Marge Mix Vlog. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and pakibell na rin po ang notification para update ka sa next ko pang mga videos. God bless you everyone! Guys, yan. Ito po ang mga cinnamon wood. Ito po ang mga ginagamit sa mga pangluto. So, papakita natin guys kung ano po yung mga benepisyo ng cinnamon. Ito naman po pag siya ay powder. Ayan guys. Cinnamon powder. So, ito po ang lalaking kahoy. Parang panggatong sa atin. So, papakita pa natin guys kung ano po yung mga benepisyo ng cinnamon sa ating katawan. Kaya, kung bago pa lang po sa aking channel, subscribe po sa mga Mix Vlog. Bago pang lahat, mag-intro muna tayo. Cinnamon ay mayaman pala sa mga nutrients at antioxidants na makakabuti sa ating kalusugan. Narito ang ilan sa mga benefits ng cinnamon. Number 1, powerful medicinal properties. Ang cinnamon ay may two main type. Ang Ceylon cinnamon na kilala bilang true cinnamon at ang cassia cinnamon na pinaka-common o madalas ginagamit ng tao. Hindi lang ito spice o pampalasa dahil nagtataglay din ng powerful medicinal properties ang cinnamon. Gawa ito sa inner bark ng punong cinnamomum, isang ingredient na ginagamit mula pa noong ancient Egypt. Ito ay isang rare at valuable spice na inireregalo sa mga hari. Ang mamantikang bahagi ng cinnamon ang nagbibigay ng kakaibang amoy at lasa dito. Nagtataglay ito ng high amount ng cinnamaldehyde na pinaniniwalaan ng mga scientists na nagbibigay ng powerful medicinal properties para sa kalusugan at metabolism. Number 2, siksik sa antioxidants. Ang cinnamon ay mayaman sa powerful antioxidants tulad ng polyphenols, alpha-carotene, beta-carotene at choline. Makakatulong ito sa iyong katawan upang mabawasan ang oxidative stress na napatunayang nagdudulot ng pinsala sa cells at nagko-contribute sa mga chronic diseases kagaya ng type 2 diabetes. Dahil sa sobrang powerful nito, ang cinnamon ay nagsisilbi ring natural food preservative. Ayon sa mga eksperto, ang pag-inom ng cinnamon supplements ay makakatulong upang tumaas ang antioxidant levels ng iyong dugo at mapababa ang inflammation markers. Kaya naman, mainam isama sa iyong diet ang cinnamon upang makaiwas sa malalang sakit. Number 3, anti-inflammation. Kung mayroon kang arthritis o iba pang inflammatory-related conditions, ang cinnamon ay maaaring makatulong sa iyo. Ito ay effective na paraan upang mabawasan ang inflammation sa iyong katawan. Mayroon itong phytochemicals na napatunayang nagtataglay ng antioxidant and anti-inflammatory effects. Ayon sa pag-aaral, ang cinnamon ay nagtataglay ng active compounds na tumatarget sa free radicals. Makakatulong ito laban sa impeksyon at pagsasaayos ng damaged body tissue. Ang taglay nitong cinnamaldehyde ay makakatulong upang mabawasan ang swelling. Piniprevent din ito ang pamumuo ng blood platelets at pinopromote ang blood circulation. Number 4, pinopromote ang heart health. Alam mo ba na makakatulong din ang cinnamon upang maiwasan ang heart disease? Ang cinnamon ay nagtataglay ng mga nutrients na mahalaga sa heart health tulad ng potassium, calcium at magnesium. Makakatulong ang potassium para ma-counteract ang epekto ng sodium sa iyong blood pressure. Kinokontrol nito ang heart rate at involved ito sa nerve function. Samantala, ang calcium at magnesium ay responsable upang mapanatiling healthy ang heartbeat. Sa katunayan, ang pag-consume ng 1.5 grams ng cinnamon supplement sa isang araw ay maaaring makatulong sa pagbaba ng iyong total bad cholesterol, triglycerides at blood pressure. By the way, kung new viewer ka, please subscribe. Moving on to number 5, pang-control ng blood sugar levels. Kilala rin ang cinnamon sa taglay nitong blood sugar lowering properties. Dahil sa taglay nitong anti-inflammatory effect, maaaring makatulong ang cinnamon sa mga taong may diabetes sa pamamagitan ng pag-regulate ng metabolism at pagpigil sa digestive enzymes. Makakabuti rin ang cinnamon sa insulin sensitivity. Ang insulin ay mahalagang hormone sa pag-regulate ng metabolism at energy. Kailangan ito sa pag-transport ng blood sugar mula sa ating bloodstream papuntang cells.
Sa pamamagitan ng pag-increase ng insulin sensitivity, makakatulong ang sugar levels. Sinusuportahan din ito ang mas maayos na pagkontrol ng blood sugar at nagtataglay ng compounds na may kaparehong epekto ng insulin. Number 6, pinopromote ang brain health. Mayroong neuroprotective effects ang cinnamon na makakatulong sa neurons at nagpapabuti sa motor function. Pinapababa rin ito ang mga symptoms ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Ang mga compounds na taglay ng cinnamon ay pumipigil sa paglago ng tau protein sa brain, isa sa mga biomarker ng Alzheimer's disease. Ang potassium na matatagpuan sa cinnamon ay makakatulong din upang ma-stimulate ng maayos ang iyong mga nerves. Mahalaga rin ang potassium sa brain health at makakatulong ito sa communication ng brain cells. Kaya magandang isama sa diet ang cinnamon upang maiwasan ang mga neurodegenerative diseases. Number 7, piniprevent ang cancer. Kagaya ng ibang spices, mayroong polyphenols ang cinnamon na nagtataglay ng antioxidant, protective at anti-cancerous properties. Makakatulong ito para maiwasan ang cancer sa pamamagitan ng pagbibigay proteksyon laban sa pinsalang dulot ng free radicals. Ayon sa pag-aaral, ang cinnamon ay makakatulong upang mapabagal o maiwasan ang angiogenesis o ang pamumuo ng new blood vessels na nagbibigay ng oxygen at nutrients para lumago ang mga tumors. In addition, pinipigilan ng cinnamon ang cell growth, cellular signaling, at pagkamatay ng cells. Therefore, ang pag-consume ng cinnamon araw-araw ay makakatulong para maiwasan ang cancer, lalo na ang colon cancer. Number 8, antibacterial at antifungal properties. Ang cinnamaldehyde ay main active compound na taglay ng cinnamon. Isa itong essential oil na matatagpuan sa bark ng punong cinnamomum na mayroong antibacterial at antifungal effects. Maaari itong makatulong para maiwasan ang mga respiratory tract infections na dulot ng fungi. Pinipigilan din ng cinnamaldehyde ang ilang uri ng bakterya tulad ng Salmonella, E. coli, Candida, Staphylococcus at Listeria. Napatunayan ng mga mananaliksik na may kakayahan din ang cinnamaldehyde na pigilan ang paglago ng bakterya. Dahil sa taglay nitong antibacterial properties, maaari ring makatulong ang cinnamon upang maiwasan ang tooth decay at mabawasan ang bad breath. Number 9, antiviral effects. Apart from antibacterial at antifungal properties, ang cinnamaldehyde na matatagpuan sa cinnamon ay nagtataglay din ng antiviral effects. Ayon sa pag-aaral, ang cinnamon ay maaaring makatulong upang magkaroon ng proteksyon laban sa ilang uri ng mga viruses tulad ng influenza at dengue na nakukuha sa kagat ng infected na lamok. Ang cassia cinnamon ay pinaniniwalaan ding effective laban sa HIV-1 na pinakakaraniwang strain ng HIV sa mga tao. So kung gusto mong magkaroon ng proteksyon laban sa mga virus, ugaliin mong kumain ng cinnamon. Number 10, pinopromote ang skin health. At dahil sa taglay na antibacterial at antifungal properties ng cinnamaldehyde, makakabuti rin ang cinnamon para sa skin health. Sa pamamagitan ng bakterya at fungi, makakatulong ang cinnamon upang maiwasan ang iba't ibang mga problema sa balat tulad ng acne, eczema, at abscesses. Piniprevent din ito ang inflammation, swelling, at redness. Alam mo ba, pwede ka rin gumawa ng acne mask gamit ang cinnamon. Para gumawa nito, pagsamahin ang 1 kutsara ng ground cinnamon at 3 kutsara ng honey. Haluin ito hanggang maging paste at ipahid sa iyong balat. Ibabad ang acne mask sa iyong mukha ng 10 minuto bago ito hugasan. Talaga namang napakaganda sa kalusugan ng cinnamon. Pero tulad ng ibang pagkain, ang labis na pagkonsumo nito ay maaaring magdulot ng mga side effects dahil sa taglay nitong high amount ng coumarin. Ayon sa pag-aaral, ang pagkonsumo ng labis na coumarin ay nagtataglay ng drug interaction. Maaari itong makapinsala sa liver at pinapataas din ito ang risk ng cancer. Maliban dito, ang pag-consume ng large amounts ng cinnamaldehyde na matatagpuan sa cinnamon ay maaaring magdulot ng allergic reactions tulad ng mouth sores. Ang cinnamaldehyde ay isa ring throat irritant na posibleng magdulot ng problema sa paghinga. Dahil sa kakayahan ng cinnamon na pababain ang blood sugar levels, maaari din itong magdulot ng extremely low blood sugar. Gayunpaman,
Ang pag-consume ng cinnamon bilang spice o pampalasa ay generally safe kung ito ay small to moderate amounts. Ang pag-consume ng sobrang cinnamon ay posibleng magdulot ng bad side effects, lalo na ang cassia cinnamon dahil siksik ito sa coumarin. Ang tinotolerate na daily intake ng coumarin ay 0.1 mg per kilogram ng iyong body weight. Ganyan karami ang maaari mong kainin na coumarin sa isang araw nang walang risk ng mga side effects. For reference, ang isang kutsarita ng ground cassia cinnamon ay mayroong 7 to 18 mg ng coumarin. Tandaan, mas mababa ang amount ng coumarin na kayang itolerate ng mga bata. Kaya naman ang cinnamon ay dapat gamitin in moderation. Ikaw, mahilig ka ba sa cinnamon flavored na pagkain at inumin? Ayan, pwede po natin gawing tea ang cinnamon wood. Ilalaga po natin siya. Ayan, nakukulan po natin. Saka po natin mamaya salain para sa ating tea. Ayan. Bumali lang po tayo ng ilang piraso. Saka po natin itong gawing tsaa. Maganda po ito sa ating katawan. Ang cinnamon wood. Ayan guys, napakuluan na po natin ang ating cinnamon wood. Sasalain na po natin ito. Ayan. Ayan na guys, pwede na natin gawing kape. Ayan, cinnamon wood. So, ayan po guys, ang kahalagahan ng cinnamon. Ayan, pwede po nating gamitin na pangluto sa mga sweet. Kagaya po niyan, cinnamon. Ito po ay nilalagay nila, powder. Ayan. Pwede din po siyang gawing tea. Ayan. Yung pong powder, tinitimpla po yan. Or kagaya nga po sa pinakita ko kanina sa inyo na pwede siyang salain at iluto gawing tea. And syempre, ginagawa rin po itong mga spices or panghalo po sa ating mga pangluto. Yan, para po pangpalasa ng ating mga niluluto. So, yan po ang kahalagahan ng cinnamon. So, yan lang po. Thank you for watching. Marge Mix Vlog.